Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang lalaking muntik nang mawala ng minamahal. Siya ay si Ferdy. Businessman si Papa, at kahit maaga siyang pumanaw, ay naging idolo ko siya. Kaya naman sinikap ko na maging matagumpay katulad niya. Kaya napabayaan ko ang nobya kong si Lady. Please naman, huwag ka na magtampo. Narito na naman ako eh. Pwede na tayo mag-celebrate. Lagi mo na lang ginagawa sa akin to, Ferdy. Tuwing anniversary natin, madalas kang wala. Lagi mo nakakalimutan. Mahal mo nga ba talaga ako? Ikaw naman. Tatagal ba naman tayo ng 10 years kung hindi kita mahal? Kung ganun, bakit lagi mo nalang sinasaktan yung feelings ko? Kahit nga mga ordinary dates natin, madalas din hindi matuloy. At least, wala kang karibal sa akin. Meron. Ang negosyo mo. Yon ang karibal ko. Mas may panahon ka pa dun kaysa sa akin eh. Lady, pinagsisilosan mo ba ang business ko? Kasi naman eh. Para sa yung ginagawa kong pagsisikap. Para kapag ikinasal na tayo, mabubuhay kita ng maginhawa. Kaya huwag ka nang magdamdam, ha? Kaya naman pala mag-anak ng kumain ngayon, lady. Kasi nagkaayos na kayo ng long-time boyfriend mo. Hindi ko naman kasi siya kayang tiisin, Karen. Para sa amin naman talaga yung ginagawa niya. Ay kaso nga, hindi pa man kayo kasal. Nawawala na siya ng time sa'yo. Dapat hindi ganon. Hindi masama magsikap sa business. Pero wag naman niyang ubusin yung time niya doon. Dahil baka kahit kasal na kayo, hiwalay din ang kakauwian niyo. Nangako naman siya na hindi na mauulit yun. Hindi niya na ako i-enginein. Mami, naipahanda niyo na po ba kay Manang ang mga dadalhin ko papuntang Cebu? Ay, oo, kahapon pa. Kailan ba alis mo? Bukas na po. Bukas na. Ay, hindi ba birthday ni Lady sa Makalawa? Opo. Kaya nga, hindi ko ipinaalam sa kanya itong business trip ko eh. Dahil tiyak, hindi papayag yun. Ilang birthday na rin niya kasi nawala ako eh. Hindi niya alam. Oo. Sus, di aasa lang pala siya sa wala. Dahil hindi ka makakarating. Magdaramdam na naman yun sa'yo. Eh, hindi na lang po ako ng sorry. Hindi naman ako matitis ni Lady eh. Mahal na mahal yata niya ako. Anak, nagtagumpay ka na sa larangan ng pagninegosyo tulad ng iyong daddy. Ang gusto ko naman sana, ha? Asikasuhin mo na ang pagkakaroon ng pamilya. Eh, darating ko tayo dyan. May mga pangarap pa ko kasi ko eh. Na gusto kong abutin. 10 taon mo nang pinaghihintay si Lady. Huwag mo naman sanang abusuhin ang pagmamahal niya. Dahil kahit gaano pa kalaki yun, masasaganin yun. Aba, ikaw rin. Baka magsisika pag wala na siya. Wow! Ang daming bulaklak dito sa sala. Ang gagandang mga flowers. Sino naglagay nito? Si Ferdy kaya? Paano naman niya kaya gagawin yun? Eh sabi nga ni Tita Dolor, nasa business trip siya. At in-India na naman ako. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak na inilagay ko, Lady? Jonathan? Sa'yo pala galing ang mga yan? Oo, katulad ng dati. Hindi ko nakalimutan ang birthday mo. Happy birthday. Salamat. Napaka-sweet mo naman. Dahil mahal na mahal kita. Kaya lang, Jonathan, alam mo matagal na akong may boyfriend. Pero wala naman siya. Laging abala sa negosyo niya. Tulad ngayon, hindi mo alam kung darating siya. Jonathan? Sana, Lady, sa akin mo na lang buksan ang puso mo. Dahil ako, ang tunay na nagmamahal sa'yo.
Kailan mo pa ba naramdaman ng pagsakit at panghihina ng katawan mo? Pagkagaling ko sa isang business trip, Oscar, mga ilang araw na nakalilipas. Mayubot sipon na nga rin ako ngayon. Bakit ba? Sandali. Sabi mo kaya pinapunta mo ako kagad dito sa ospital dahil ibibigay mo result ng swab test ko. Oscar, huwag mo sabihin. Yes. Yes, Ferdy. Hindi. Positive ka. Hindi. May COVID ako. Magpa-confine ka na dito para maalagaan ka ng gusto. Sabihin mo rin kay Tita Dolor na magpa-test na rin para maagapan siya. Inihatid ka na naman pala ni Jonathan dito sa inyo kahapon. Oo, Karen. Ayaw ko nga sana eh. Kaya lang nakiusap. Kaya naman ako, kaya pinagbigyan ko na. Mabait siya, di ba? At matiga. Oo. Ilang taon na rin siyang nanliligaw. Kahit na nga alam niyang wala siyang maaasahan. Katwira niya, hindi pa naman daw ako kasal. Ay, nako. Sayang na Jonathan. Nagmahal sa babaeng ang minamahal ay isang lalaking walang time para sa kanya. Ginagawa lang siyang laruan na kukunin kung kailan gusto. Karen. Sorry, friend. Sorry kung nasaktan kita. Concern lang naman ako, kaya ako nasasabi ito. Hindi ko nga sinasagot ang mga text at tawag ni Friday. Masama pa rin kasi yung loob ko sa ginawa niya nung birthday ko. Pinaasa lang niya ako. Hindi naman pala siya ulit darating. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Tingnan mo na, baka naman iba yan. Si Tita Dolor, ang mami niya. Bakit kaya? Sandali ha. Hello, Tita? Napatawag po kayo. Po? Bakit po? Oh my God! Kumusta na po siya ngayon, Tita? Salamat, lady. Salamat. Sinagot mo na rin ang tawag ko. Tumawag sa akin ang mami mo. Sinabi yung sitwasyon mo ngayon. Salamat na nga lang dapat negative siya. Ano, kumusta ka na? Ito, inuubo. Sinisipon at wala pa rin panlasa. Kasalanan ko naman eh. Nagpapahinga yung iba. Umiiwas na magkasakit. Pero ako, negosyo pa rin ang iniisip. Kaya siguro, nagka-COVID ako. Magaling ka, Freddy, ha? I'm sorry. Ngayon ko na-realize kung kano kalaking kasalanan na nagawa ko sa'yo. Please forgive me and give me another chance. Huwag mo akong iwan. Mahusay palang kumanta ang girlfriend mo. Ba, narito palang kaibigan kong doktor. Nakita ko habang pinapanood mo kanina ang video niya na kumakanta. Magaling talagang kumanta si lady. Mabait at napakamaunawain pa niya. Tingin ko, isa siya sa dahilan na mabilis mong paggaling. Tuwa nga ako na malaman ko kanina na bukas makakalabas na ako. Sa wakas, makakabawi na ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa nobya ko. Alam mo, maraming leksyon na itinuro sa tao ang pandemyang ito. Tama ka, Oscar. Iminulat ako nito sa pagkakamali ko. Ako rin. Natutuhan ko na hindi lang pagkita ng salapi ang dapat asikasuhin ng tao. Dapat gamitin din natin ng makabuluhan ang ating buhay. Dahil maikli lang ito at hindi natin dapat sayangin. Tama. Kaya pagaling ko,
Babawi talaga ako sa taong matagal ko nang binabaliwala. O paano? Good luck, bro. Sana wag mo akong makalimutan sa inyong kasal, ha? Tita Dolor, kasama niyo si Ferdy. Oo, Iha. Ang totoo niyan, 2 weeks na siyang nasa bahay. Oh? Ay, hindi mo sinabi sa akin yun, Ferdy. Sorry. Humingi na naman ako ng sorry, di ba? Gusto ko lang kasi kapag nagkita tayo, magaling na ako. At gusto ko rin na patuloy mo akong tawagan. Ferdy. At ngayong magaling na ako, handa na rin akong magsabi sa'yo. Ha? Nang ano? Oy, anak, bago ang lahat, ibigay mo muna. Oo nga pala. Tingnan mo, lady. Ang gandang singsing. Isusuot ko sa daliri mo. Ayan, luluhod pa ako. Will you marry me? Ferdy. Hindi mo ba ako niloloko? Hindi. Tao sa puso ko, sinasabi ko. Nakita at nadama kong kahalagahan mo sa buhay ko nang magkasakit ako. Ferdy. Kaya sana, huwag mo akong tanggihan. Sige na, Iha. Tanggapin mo na siya. Para talagang maging manugang na kita. Yes. Yes, Ferdy. I will marry you. Happy, honey? Very happy, honey. Alam mo, hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwalang kasal na tayo. Lalo na ako. Imagine, muntik na ako mamatay dahil sa COVID-19. Salamat na lang at binigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay. Oo nga. Kung nagkataon, napakalungkot ko kung nawala ka. Marami kong natutuhan dahil sa pagkakasakit kong yun. Tulad ng, Tulad ng sa buhay, hindi pa lang material na bagay at puro pera ang dapat nating ipunin at kolektahin, kundi maging ang mga masasayang sandali na kapiling natin ang ating mahal. Alam mo, yun ang nagpalkas ng loob ko nung pakiramdam ko, mamamatay na ako. Ang happy moments natin sa loob ng 10 taon. Ferdy. Sabi ko sa sarili ko, gumaling lang ako. Hindi na kita paghihintayin. Makakasalang kagad kita. At eto nga, natupad na. Salamat sa Diyos. Hindi ka nawala sa akin. Ngayon, alam ko na kung paano ka alagaan. Maging ang ating bubuuing pamilya. Kasal na kami ngayon ni Lady at dinadala niya ang bunga ng aming pagmamahalan. Bago ako magwakas, gusto ko lang tawagan ang mga nakikinig. Sana, kahit gaano man kayo kabisi, huwag ninyong kalilimutan ang inyong pamilya. Ang mga taong nagmamahal sa atin, dahil sila ang tunay nating kayamanan. Ako si Ferdy, at ito ang aking buhay. Maikli lamang ang buhay at walang maitutumbas na salapi sa kaligayahan sa piling ng ating minamahal. Kaya sana, ito ay ating pahalagahan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Vilel Benamin, Maynard Landicho,
at Phil Cruz sa papel na Ferdy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang lalaking hindi nagtanim ng galit sa kabila ng nangyari sa kanya. Siya ay si Adolfo. Katapatan sa kapwa at sa trabaho man. Ito ang itinanim sa puso at isip ko ng aking mga magulang. Kaya naman siya ko ring nilakaran. Pupunta tayo kina Diego bukas, Adolfo? Oo, Gracia. O, bakit? Wedding anniversary nila ni Yolanda. Iniimbita tayong lahat. Ay, hindi talaga kayo nakakalimutan sa mga espesyal na okasyon ng kaibigan mong yon, ano? Hindi lang ho kaming kinukumbida, Nay. Pati rin kayo. Oh, siya nga. Siguro namimiss niya ang pumanaw niyang ina. Siguro nga ho. O, Gracia. Maganda ka bukas, ha? Hindi ba pwedeng kayo na lang? Bakit naman? Ba't tayo mo sumama? Oo nga naman, Gracia. Niyayabangan po kasi ako kay Yolanda eh. Tuwing naroon ako, wala nang ibinida sa akin kundi mga alahas at damit niya. Oh, Kulang na lang sabihin niyang mas mayaman sila sa atin eh. talaga namang mas mayaman sila sa atin. Oo, alam ko. Pero hindi naman dapat ipagyabang ang ganung bagay. Lalo na sa iyong mga kaibigan. Hindi naman tayo nakikipagkompetensya sa kanila eh. Nauunawaan ko ang iyong asawa, anak. At tama siya sa sinabi niya. Ganun din naman po ako, Nay. Alam kong mayabang talaga si Yolanda, pero hindi ko na lang siya iniintindi. Ayoko kasing maging problema namin siya ni Diego. Sana, ganun na rin ang gawin mo, Gracia. Ay, nako. Pagpasok sa kanang tenga mo ng mga pagyayabang ni Yolanda, palabasin mo na lang sa kabila. Ang sarap ng kinain natin, di ba, Nanay Aning? Gracia? Ay, oo, Yolanda. Aray, napakasarap mo palang magluto. Ay, naku, hindi ho ako nagluto ng mga yon. Hindi ho ako nagluluto ngayon, no? Hindi na. Bakit naman? Naku, masisira yung kamay ko, yung manicure ko. Ayoko rin mamarka ng paso, kaya ayun, kumuha ako ng tagaluto namin. Ako nagluluto para kina Adolfo. Ay, totoo yun. Totoo. Masarap ding magluto itong si Gracia. Kung ganun ang cook ninyo ang nagluto nito mga handa ninyo, Ay, Yolanda? hindi. Nagpa-cater kami. Sikat na caterer yung nag-prepare ng mga handa namin. Ang mahal nga ng charge eh. Pero okay lang. Kaya naman namin. Yabang talaga ng babaeng to. Ikaw, Gracia, magpa-cater ka na rin. Sa birthday mo. Para maging espesyal naman yung handa mo. Ibibigay ko sa iyo yung number nila, ha? Ayun nga lang. Mahal talaga ang charge nila. Ano, gusto mo? Hindi na. Salamat na lang. Kaya naman namin magluto. At saka, ayos naman sa amin kahit na simpleng handaan lang. Oo nga. Ay, naku. Alam mo ba, maganda yung may special ka ring handa. Para makapag-imbita kayo ng mga VIP. Yun. Yung mga makakatulong para magkaroon ng mas malalaking project si Adolfo. O, para naman hindi siya nagkatyaga sa mga pipitsuging proyekto. Talaga?
sa'yo magpapagawa ng building si Sir Romano? Oo, nagkaayos na kami ng usapan. Next week nga, dadaling ko na sa kanya ang kontrata namin. Teka, siyang pinakamayaman sa probinsya natin noon. Oo, at mas mayaman pa siya ngayon, Jeko. At nagkataong nagkita kami isang araw, doon nag-start ang pag-uusap namin. Naku, malaking project yun, paring Adolfo. Kaya mo ba yun? Oo naman. Teka. Magkano ba kontrata nyo? Mabuti naman at dumating ka, Engineer Adolfo. Nagulat nga ho ako sa pagpapatawag niyo sa akin, Don Romano. Next week po ang usapan natin, di ba? Actually, tungkol nga doon kaya kita tinawagan. Oh. Hindi ko na itutuloy ang kontrata ngayon. Oh. Pero bakit ho? Okay, dediretsuhin kita, no? May nakita akong mas mura kaysa sa offer mo. Ba't isang mahusay ding engineer, ha? Ano? Magaling ang nag-alok sa akin. Si Engineer Diego Saldivar. Si Diego? Ang kaibigan ko. Oh, kaibigan mo pala siya. Alam mo, mas mahaba ang experience niya sa trabahong ito kaysa sa'yo. Dahil mas una siyang naging engineer. Isa pa, mas mura, mas maganda ang offer niya sa akin, ha? Kaya I'm sorry, siya ang pinili kong gagawa ng building ko. Adolfo, may problema ka ba? Kanina ka pa tahimik eh. Mula na dumating ka. Nalulungkot lang ako, Gracia. O bakit? Yung project ko kay Sir Romano, hindi na matutuloy. Ano? Bakit nagbagong isip niya? Dahil kay Diego, sinunod niya ako. Nagawa yun ng kaibigan mo? Oo. Sinabi mismo sa akin ni Sir Romano, inalok niya ng mas mababa sa presyo ko si Sir, kaya siya pumayag. Ang sama naman ni Diego. Kaya nga ako nalulungkot. Hindi pera ang pinanghihinayangan ko, kundi ang pagkakaibigan naming sinira ni Diego dahil sa salapi. Ano kasinungalingan ang sinabi niya kay Sir Romano? Walang kwentang kaibigan ng Diego na yun. Sayang ang pinagsamahan namin mula ng high school hanggang college. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Marami pa naman project. Mabuti na rin yun nang mapalayo na tayo sa kanila. Hindi magandang kaibigan ang sinungaling at manunulot na tao. Mamukhang pera. Ay, talaga? Ibig mong sabihin, Han, may bibili mo na ako ng kotse? Oo, sabi, Han. Oo. Nasa akin ang kita ko sa project na gagawin ko kay Sir Romano. Ang galing talaga ng honey ko. Ang husay mong dumiskarte. Abay, dapat lang. At yun ang wala kay Adolfo. Hmm. Ang utak at diskarte sa mga kliyente. Tama ka dyan. Kaya hindi siya yumayaman eh. Kaya lang, paano kung magalit at awayin ka? Kasi sinulot mong kliyente niya. Kilala ko si Adolfo. Hindi mahilig sa awa yun. Kaya hindi ako haharapin nun. At saka kapag ginawa naman niya yun, kaya ko siyang patulan. Yun ang sabi sa akin ng kaibigan ko, anak. Sige po, payag po ako. 3 building ang ipagagawa ng kaibigan ko. Doon sa lupa niya. 3 po, Nay? Oo, Gracia. Aba, mahal.
Mas malaki ang project na ito kaysa doon sa nawala sa'yo. Kaya nga natutuwa ako, mahal. At hindi lang yun. Kapag nagustuhan daw nila ang trabaho ninyo, ikaw na ang kukunin nila sa iba pa nilang ipagagawa na magkakapatid. Salamat naman. May nawala man sa akin. Higit naman ang dumating. Iyon ay dahil tapat ka sa iyong mga kliyente. Kaya hindi ka pinababayaan ng Diyos, Adolfo. Eto na ang juice mo, Adolfo. Oh, thanks, mahal. Napakainit kasi ng panahon, kaya nakakauhaw talaga. Ay, may kukwento ka pala ako sa'yo. Naku ha, marites na ngayon ang asawa ko ha. Hoy, mister, Gracia po ang pangalan ko, hindi Marites. At saka hindi naman dapat ikinakapit ang pangalan na yun sa mga chismosa. Dahil maganda naman ang pangalan na yun, ah. Binibiro lang naman kita eh. O sige, ano ba yung ikikwento mo? Si Yolanda, Oh, nasalubong ko kanina sa mall. Alam mo kung hindi niya ako binati, hindi ko makikilala eh. bakit? Hindi naman malabo ang mata mo. Eh kasi, ang laki ng ipinayat niya. Uy, baka naman nagpapapayat. Hindi. Na-diagnose daw siya na may breast cancer. Adolfo, anak. Oh, Makakauwi ka ba ng maaga mamaya? talaga pong maaga ako makakauwi mamaya, Nay. Wala naman po maraming gawa ngayon eh. Bakit po? Galit ka pa ba kay Diego? Kinalimutan ko na po yun. Ayoko magkimkim ng galit. Mabigat po sa kalooban yun. Salamat naman at sinusunod mo pa rin ang itinuro namin sa'yo ng iyong ama. Siyempre po. At yun din ang itinuturo namin ni Gracia sa inyong dalawang apo. Teka ho, bakit niyo po ba nabanggit si Diego? Patay na kasi si Yolanda. Ho? At ngayon ang ikalawang gabi ng lamay niya. Kawawa naman si Diego. Maging ang mga anak nila ni Yolanda. Ang bata nilang naulila sa ina. Higit na kaawa-awa ang kanilang mga anak. Dahil balita ko, may malaking problema si Diego. Nakikiramay ako, Diego. Adolfo, Kanina ko lang nalaman eh. napakasakit. Maagang iniwan ang aking asawa, ang aming mga anak. Sino pang mag-aalaga sa kanila kapag nakulong ako? Ano ibig mo sabihin? May kaso ko. Hindi naman kasi ko ni Sir Romano at ng isa pang kliyente ko. Bakit? Dahil mahigit 1 taon pa lang, gumuho ng building nilang ginawa ko. Ano? Ba't nagkaganon? Tinipid ko sa materyales para mas kumita ako. Natupad nga ang gusto ko, pero nademanda naman ako. Diego, Alam mo siguro, karma na sa akin ang mga pangyayaring ito dahil sinulot kita.
Sinira kong pagiging magkaibigan natin. Patuloy pa rin ako sa matapat na pagtatrabaho para sa aking mga kliyente. Hindi man ako kasing yaman ng iba, hindi ako naiinggit sa kanila. Pagkat payapa ang buhay ko, dahil hindi ako nanloloko. Ako po si Adolfo, itong aking buhay. Kapahamakan ang kahahantungan ng nabubuhay sa pawang kasinungalingan. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Jun Ligaspi, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Adolfo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salong, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang binigyan ng pag-asa at kinabukasan ng 2 taong hindi naman niya kadugo. Siya ay si Amboy. Amboy ang tawag sa akin ng mga tao dahil tisoy daw ako. Ang sabi nga ng iba, Amerikano raw siguro ang tatay ko. Hindi ko naman makumpirma dahil mula ng bata ako, isa na akong palaboy. Lumaki ko sa kalsada at hindi rin nakapagkwento sa akin ng aking ina tungkol sa tatay ko bago siya namatay sa sakit noong 12 anyos pa lamang ako. Mula noon, nagpalaboy-laboy na ako sa kalsada hanggang sa nakilala ko sina lolo at lola. Mano po, la? Mano po, lo? Mabutit hindi ka inabot ng malakas sa ulang kanina. Kaya nga po medyo ginabi ko kasi inintay kong tumila muna eh. Hayaan mo't ibibili kita ng kapote bukas. Huwag na ulo, nagtitipid tayo. Bihira namang umulan ngayon. May mahalagang meron kang kapote. Kaya kapag marami nagpagawa sa akin ng susi sa palengke bukas, ibibili kita. Huwag na ulo, pwede pa nating pambili ng bigas ang pera. May bigas pa tayo. Ayaw namin kapag ganitong umuulan, nag-aalala kami sa iyo. Hindi ka mananalo sa lolo mo. Kaya huwag ka na makipag-argumento pa. Sige na. Magbihis ka na nang makapaghapunan tayo. Sige po. Sige po, Lola. Ibibigay ko na lang ito sa inyo ng 200. Ay, talaga, Rana? Opo. Napakabait mo talaga. Salamat, ha? Mabuti pa si Amboy. Palaging bagong tahi ang uniforme. Ngayon lang uli ako nagpatahi ng uniforme niya eh. Kasi mukhang tumatangkad. Kaya ang sabi ko, abay, bitin na yung pantalon niya sa kanya. Nakakaya naman kung papasok siya sa eskwelahan ng gano'n ng itsura. Talagang mahal na mahal yung ampon yung yun, ano? Hindi ampon. Apo. Ay, oo nga pala. Alam mo ba kung hindi siya dumating sa aming buhay? Ang lungkot siguro ng buhay namin mag-asawa. Para bang wala nang saysay ang buhay namin nung hindi pa namin nakikita si Amboy. Parang wala kaming dahilan para mabuhay. Paulit-ulit lang kami noon araw-araw. Matutulog, magigising, maghahanap buhay, kakain, matutulog na naman. Pero nang dumating si Amboy, nagkaroon ng kabuluhan ng buhay namin dalawa. Lolo, la, gagraduate na ako. Napakabilis talaga ng panahon, Apollo. Para kailan lang? Kailangan makabili tayo agad ng bagong mong damit na isusuot sa graduation mo. Wag na, lo.
Uniform lang naman pong susuotin namin eh. Ganun ba? Kayo ang dapat bumili ng bagong damit. Ay, nako. oo nga. Dadalo nga pala tayo sa graduation. Manonood tayo. Hindi lang po kayo manonood. Ah. Aakyat pa po kayo sa stage kasi may matatanggap akong leadership award. Talaga? Opo. Gusto ko po sana surprisahin kayo, kaya lang hindi ko na mapigilan ang sarili ko eh. Sayo-sayo ko para sa'yo, Apo. Bakit kayo umiiyak? Apo, masaya lang kami dahil nakikita namin na nagbubunga ang lahat ng pagsisikap mo. Utang ko po sa inyong lahat ng ito. At para po sa inyong award na ito. Kung wala ho kayo, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating ito. Masayang-masaya kami para sa iyo, Amboy. Kapag nakapagtrabaho na po ako, mag-iipon kagad ako, tapos ipapaayos natin itong bahay na ito. Oh. Tapos, bibili ko ng kotse. Mag-joyride tayo. Amoy, saka mo na isipin yan. Ang isipin mo, ang makahanap ka ng trabaho para maging kampante na kami ng lola mo. Sakaling dumating na ang oras namin, hindi na kami mag-aalala sa'yo. Lo, bakit niyo sinasabi yan? Uy, Matagal pa kayo rito sa mundo. Aabutin pa kayo rito ng 100 years old. Naku. Baka ubus na ang mga ngipin ko niyan. baka wala na akong buhok niyan. Uy, Amboy! Ano? Sama ka naman sa amin. May Friday night out tayo ngayon. Sorry, Abet. Hindi ako makakasama sa inyo. Ha? Birthday kasi ng lola ko sa linggo, kaya kailangan kong makauwi sa probinsya ngayon. Ano? Ayun. Uuwi ka na naman? Halos linggo-linggo ka umuwi sa inyo ah. 5 oras lang naman ang biyahe, kaya sinasamantala ko na. Iba ka talaga. Mahal na mahal mo talaga yung mga grandparents mo, ah. Alam nyo ba, noong 12 years old pa lang ako, nagpapalaboy-laboy ako sa kalsada. Kumakain ako ng mga tira-tira sa restaurant. Oh? Oo, minsan kapag umuulan, natutulog akong basa ang damit, nilalamig. May isang beses pa nga no na bumabagyo. Nagkukuble ko sa malaking drum ng basurahan. Basang-basa ako. Akala ko mamamatay na ako noon. Pero nang natapos ang bagyo, nagising akong nasa higaan na. Nakuha ka ng 2 matanda? Oo, natagpuan daw nila akong naninigas na sa lamig. Mula noon, ako na ang naging mundo nila. Kahit mahirap ang buhay, pero nung kasama ko sila, naramdaman kong kahit gaano kahirap ang buhay, kapag nagmamahalan, gumagaan ang lahat. Kaya, pasensya na kayo kung palagi ko kayong tinatanggihan at pinagpapalit sa mga lolo't lola ko. Sinasamantala ko pang panahon na malalakas pa sila at kaya ko pa silang bigyan ng oras at panahon. Happy birthday to you! Yay! Blow mo na, candle. Nako! Paano ba namang mabublow ang kandila? Ay, umiiyak na naman. Abay, hipan mo na yung kandila at natutunaw na sa cake. Oo na. Yan. Happy birthday, La. Salamat, Apo. Umuwi ka pa talaga para sa kaarawan ko. Abay, siyempre naman. Ang birthday mo, birthday ni Lolo, yan ang mga pinaka-importanting araw sa buhay ko. Amboy, ikaw talaga? Pinaiiyak mo pa kasi si Lola. O siya, tama lang ho yan. O kumain na tayo. Ay, Naku, tama, walang bantay ang pwesto ko. Baka mamaya may magpapatahi. Oo nga pala. Tara na. Kain na tayo, ate. Ay, sige. Alam mo, mula nang magkaroon ng trabaho tong apo namin, Rana, Oh. palaging masarap ang pagkain namin. Oo nga po eh. Naiingit nga ako sa inyo. Tapos,
Palagi nang may pera yung pitaka ko. Alam mo ba noon? Oh, palagi mga barya lang ang laman yan. Pero ngayon may papel na at hindi na uubos. Kinukwento niyo pa sa akin, baka mamaya hold upin ko kayo. Kulang pa nga yan, ate. Hindi ko pa napapaayos itong bahay namin. Pero kapag nakapag-ipon ako ng malaki-laking halaga, talagang ipapaayos ko ito. Amboy, paano naman ang sarili mo? Isipin mo rin na sarili mo. Lagi na lamang kami inuuna mo. Oh. Saka na ho ako. Kayo muna. Inaruga niyo ako nung walang nagmamalasakit sa akin. At imbis na bahay, tahanan ang ibinigay niyo sa akin. Abay, Kaya nararapit lamang na suklian kong lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyong ibinuhos niyo sa akin. Ay, kakapagod ang biyahe. Sakit ang ulo ko ah. Palibasa, hindi ako nakatulog ng maayos. Oy! Narito ka na pala, Amboy! Oy, hi Kara. Amoy bus ka pa. Oo, dito na ako dumiretso eh. Hindi na ako umuwi sa apartment. Oh, nag-breakfast ka na ba? Oo. Magbe-breakfast muna ako. Oo, sige na. Maya-maya, nandito na yun si boss. Magmi-meeting na tayo. Baka malipasan ka na naman ng gutom. Oo, thanks, Kara. O sige, tsaka muna ha. Bibihis muna ako. Teka, ano ito? Ano itong nasa loob ng bag ko? Si Lola talaga. Ipinagbalot pala ako ng mga biskwit. Tapos may, ano ito, gamot. Gamot sa sakit ng ulo. Grabe talaga si Lola. Uy, bakit ka umiiyak? Abit eh. Anong nangyari sa'yo? At ano yung hawak mo? Dali, biskwit to ah. Umiiyak ka dahil dito? Abit. Uy, Amboy, ang weird mo naman. Sabi nila, mother knows best. Pero bakit sa akin, Lola knows best? Ano? Anong sinasabi mo? Mira, Bakit hindi ka mapakali dyan? ang lakas daw ng bagyo sa amin eh. Ay, oo nga. Yung probinsya niyo tinumbok ng bagyo ngayon. Hindi ko pa nakokontak yung kapitbahay namin na pinagbibilinan ko kina lolo't lola. Kalma ka lang, Amboy. Tiyak safe sila. Sana nga, Kara. Sana nga. Si Ate Rana. Hello, Ate. Hello, Amboy. Oh, kumusta sina lolo't lola? Kanina ko pa kayo tinatawagan ah. Amboy, Ate, bakit? wala na sila. Ano? Ano sinasabi mo, ate? Anong wala na sila? Lolo. Lola. Kumising kayo. Kumising kayo. Narito na ako. Narito na ako. Amboy, Ate, ano nangyari? Bakit? Bakit ganito nangyari sa kanila? hindi naman kasi namin inaasahan na aapaw ang tubig sa kabilang ilog. Gabi, nagulat din kami lahat. Nagsilikas kami. Sa tingin ko, sinusubukan din nilang lumikas. Kaya lang, inabot sila ng rumaragas ang tubig. Kaya, tinangay silang pareho. Oh, Diyos ko. Diyos ko, bakit ganito? Bakit sa ganito mong paraan kinuha ang mga mahal ko sa buhay? Hindi pa natutupad ang mga pangarap ko para sa kanila. Bakit kinuha niyo agad sila sa akin? Hindi ko alam kung ito yung premonition na sinasabi nila. Pero isang araw bago ang bagyo, kausap ko silang dalawa. Sabi pa nga nila, wala na daw silang mahihiling pa sa kanilang buhay.
kung mamatay sila sa mga oras na yun o kung kailan man loobin ng Diyos, handa na daw sila dahil nakikita nilang kaya mo na. Kaya mo nang wala sila. Napakasaya nila sa narating mo, Amboy. Ate, silang kaligayahan ko. Silang dahilan ng mga pagsisikap ko. Sana mapanatag ka. Namatay silang walang panghihinayang o pagsisisi sa buhay. Namatay silang may kasiyahan sa kanilang mga puso. Napakasakit ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko, may isang bahagi ng katawan kong nawala. Pero tama si Ate Rana. Yun na lang ang pinangawakan ko. Na bago pa man sila namatay, masaya sila at naging makabuluhan ang kanilang buhay sa mundo. Wala na sila sa piling ko ngayon. Pero nasan man ako ngayon ay dahil sa kanilang pagmamahal at pag-aarugang ibinahagi sa akin kahit hindi nila ako kadugo. Ako si Amboy at ito ang aking buhay. Wala nang mas mapalad pa sa isang taong nakaranas at nakatanggap ng totoong pag-aaruga at pagmamahal. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na Amboy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na naharap sa mga paghihirap ng loob na nagdulot sa kanya ng pagdurusa at kalungkutan. Siya ay si Helen. Nabibilang kaming mag-anak sa mga pamilyang walang kasiguruhan ng buhay at palaging sinusubok ng krisis ang kahirapan. Naitatawid lamang namin ang buhay sa pamamagitan ng pagiging construction worker ng aking asawa na si Cedo at ng aming panganay na si Edwin. Masakit bang aminin? Refleksyon ng sitwasyon namin ng magkasamang paghihirap at mga agam-agam dahil sa kawalan ng katiyakan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. O, ayan na, Celo, ha? Nandito ng lahat sa plastic bag na pula yung mga baon niya ni Edwin. Tinapang galunggong tsaka itlog na maalat. Yun ang ulam niyo. Dinagdagan ko na rin ang kanin para meron kayong pang-merienda mamaya. Ang tanong, si Edwin ba nakagayak na? Ay, Tapos na magporma kahapon ng mga bakal. Kaya kailangan maaga kami ngayon sa site dahil araw naman ang buhos ngayon. o teka sandali, kakatukin ko doon sa banyo para mag-apura na rin. Huwag na kamong masyadong pakalinisin pa ang katawan dahil tiyak na daig pa namin na naligo na semento mamaya. Saka kahit butas-butas na kamiseta, yun na lang kamo isuot niya. Oo, sabihin ko. Edwin, Hoy, Arlene. mukhang ang aga niyo nagsipasok ngayon sa site, ah. Oo, araw kasi ng buhos ngayon eh. Saka nataon pang Sabado, araw rin ng sweldo. Ganun ba?
Ay, siya nga pala. Naglaga ako ng saging na saba. Uy. Ito, sa inyo ni Mang Selo ang 5 piraso. Para may pangmeryenda kayo mamaya. Nagabala ka pa, Arlene. Ikaw nga itong kailangan lagi may pagkain dahil nga buntis ka eh. Dinagdagan ko talaga yung nilaga ko para mabigyan ko kayo ni Mang Selo. Para nga kako, hindi na kayo bumili ng merienda sa labas. Oo nga. Sige, hindi ko natatanggihan ang mga ito. Pero salamat ha. At saka sa ulitin. Le, biro lang. Pero ang gusto ko talagang sabihin, palagi kang mag-iingat para dyan sa dinadala mo. Ha? Salamat sa pag-aalala, Edwin. Maraming salamat. Okay, Lottie. Bukas linggo, maaga kang gumising para maaga rin tayong makapamili ng kropek na i-repack natin. Pandagdag dito sa mga panindang ilalako natin sa terminal ng bus. Mag-repack na rin po tayo ng mani at cornic, Nay. Total, nag-iikot na rin lang tayo sa buong terminal. Dagdagan na natin yung paninda natin. Pwede rin. Babawas tayo sa sweldo ng kuya mo para papuhunan natin. Yung sweldo nga kasi ng tatay mo nakalaan na yon sa maraming gastusin dito sa bahay. Na kinukulang pa nga, madalas. Naku! Bakit? Ano nangyari? Yung isang timbang halo ng semento. Umigkas sa pagkakasabit sa kable, Edwin. At saktong sa kanya natayuan ni Mang Selo babagsak. Ano? Palagay ko, hindi niya naisabit ang maayos yung timbang may labang semento sa kable. Kaya umigkas habang hinahaltak pataas. Teka, bababa ako. Ha? Huwag naman sana may mangyari sa tatay ko. Huwag naman po sana, Diyos ko. Edwin, gayong patay ng tatay mo. Ikaw na maghahanap buhay para sa amin ni Lottie. Kanino pa ba naman kami aasa ng kapatid mo kundi sa'yo na? Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ko yan sa inyo. Mabuti naman. Ikaw ang panganay. Kaya dapat lang na ikaw yung sumalo sa mga obligasyong naiwan ng tatay mo dahil tungkulin mo yun. Abet, kumusta naman si Edwin pagkalibing ni Mang Selo? Luluksa pa rin. Kasama ng nanay at kapatid niya, Arlene. Nag-aalala rin kasi ako sa kanya. Hindi pa rin kasi siya sumasagot sa mga text ko. Pagkatapos daw ng pasyam na araw ni Mang Selo, saka lang siya papasok sa trabaho. Hysterical pa rin kasi si Aling Helen Kaya kailangan muna niyang bantayan. Lottie, Nay, isang linggo nang hindi umuwi ang Kuya Edwin mo Lagi ba yung nag-overtime? At doon na siya natutulog sa barracks nila sa construction site. doon na po sa kubo ni Arlene na malapit lang sa trabaho nila umuuwi paggabi si Kuya, Nay. Ano? Sinong Arlene? Yung nabuntis ng kung sinong trabahador sa ginagawang building na yon? Opo, Nay, siya nga po. Bakit alam mo pala? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? May mga bagay bang nangyayari sa bahay na to? At hindi ko na dapat malaman, ha? Ha? Nanay mo ako! Bakit ginagawa mo akong tanga? Ha? Arlene, eto, Edwin, may dala ko litsong manok para sa ulam natin ngayong gabi. nako tamang-tama ang dating mo. Luto na nga tong sinaing. Ay, ilapag mo na lang dyan sa mesa yung dala mo. At sige. sasandok lang ako ng kanin. Ako nang bahalang maghain. Aba, bakit biglang may nagbukas ng pinto? Ikaw? Sino yan? Oy, bakit bigla ka nalang pumasok dito sa kubo namin ni Aling? Ako ang dapat magtanong kung ano ginagawa mo rito. Ha? Kubo namin ng syota ko. Sa anong siyo? Pero bago mo ako sagutin, bubutasin ko yung dibdib mo!
Bakit ganon, Diyos ko? Bakit kinukuha mo sa akin ang mga taong dapat nakatuwang ko sa pamumuha? Una si Celo. Ngayon naman si Edwin. Bakit? Baka matupot ang kabaong ni Kuya. Aling Helen, nakikiramay ho ako sa nangyari kay Edwin. Ikaw! Gusto ko lang po sanang mumulong ng pasasalamat kay Edwin sa lahat ng tulong na binigay niyo sa akin. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito dahil ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Edwin. Ang pagiging mapaghangad mo, yon ang dahilan kaya pinatay ang anak ko ng lalaki mo! Nagkakamali ho kayo, Aling Helen. Namaliwala kayo sa hindi. Minahal ko si Edwin. Minahal ko ang inyong anak dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Sinungaling ka! Nadya mong akitin si Edwin para may bubuhay sa'yo ng sanggol na dinadala mo. Nakipagharimunan ka na rin sa buhay. Inagaw mo sa akin ang anak ko! Inagaw mo ang kahit sa isang tao pinag-uugutan ko ng pag-asa. Ang inuang paniniwala niyo. Wala na ho ako magagawa. Pero sana hayaan niyo naman ako makalapit sa kabaong ni Edwin. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Marami akong gustong ipagpasalamat sa kanya. Umalis ka na. Umalis ka na. Bago pa magdilim ang isip ko, baka kaya pang magawa sa'yo. Hindi ka nararapat sa burol ng anak ko. Dahil hanggat nakikita kita, lalo mo lang dinadagdagan ang pagdadalamati ko sa kanya pagkamatay. Lucy! May babalita ako sa inyo ni Aling Helen. Ano yan, Kuya Allen? Napatay rin pala ng mga pulis yung lalaking pumatay sa kuya mo nang gawin niya ang krimen sa kubo ni Allen. Totoo ba, Kuya Allen? Oo! Pinahinto raw ng mga pulis sa highway para sa isang inspeksyon. Pero sa halip, inundayan daw lang saksakan isang pulis Saka pinatakbo pa ng mabilis sa dalang motorsiklo. Dahil nalabis sa alangan nilang buhay ng mga otoridad. Ngayon, binalila nila lang abutan sa isang palikong bahagi ng highway. Yun na nga! Nakuha sa kanya, matalas na. Ipinampatay niya sa kuya mo. Kahit pa paano, bago ilibing si Kuya, nabigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Maaari nga. Tama ka sa sinabi mo. Wala na tayong magagawa, Allen. Dahil patay na yung mga taong mahal natin. Pero tayong mga buhay pa, meron tayong magagawa. Para sa ating mga sarili. Ako, hindi ko makakalimutan ang pagpapahalagang ipinagdama sa akin ni Edwin. Muli ako magsisimula kasama ang batang isisilang ko sa pamamagitan ng kanyang magagandang alaala. Kung wala mang katapusan ang mga kirot natin ng kanilang pagkawala, kailangan ko pa rin harapin ang pangungulila sa bawat araw. Alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, pagkakalooban ako ng Diyos ng tibay ng loob para muling harapin ang buhay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang nararamdaman kong kalungkutan. Dahil dama ko pa rin ang sakit sa pagkawala ni Celo at Edwin.
na sa paglipas man ng mga buwan at taon, parang kahapon lang nangyari. Pero ang napatunayan ko sa lahat ng ito, malaking bagay ang pagtawag sa Diyos upang malampasan ang mga hinanakit at muling magplano para sa hinaharap. Kasama na rin namin si Arlene at ang kanyang 1 taong gulang na anak sa naging sama-sama naming pagharap sa mundo. Ako si Helen at ito ang aking buhay. Pinakadakila sa lahat ng kabutihan ang paglingap sa kapwa. Bagamat nagkukulang ang lahat ng bagay, ngunit hindi ang dakilang layunin ito na pundasyon ng pagkakaunawaan ng bawat tao. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi at Rosana Villegas sa papel na Helen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ng buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Joanna. Mahirap lamang kami ni Limuel. Pagmamaneho ng jeep ang ibinubuhay niya sa amin. 8 taon na kaming kasal nang dumating sa aming buhay ang mga mabibigat na pagsubok. Joanna, anong sabi ng doktor? Anong resulta ng pagsusuri nila sa aking anak? Nanay Lydia, may prostate cancer daw po si Limuel. Oh, Diyos ko. Mawawa naman ako. At ang sabi pa po, kailangan maoperahan siya sa lalong madaling panahon. Paano yan? Tiyak na malaking halaga ang gagastusin doon. Saan tayo kukuha? Hindi ko po alam na eh. Pero ayoko pong mawala sa amin si Limuel. Kailangan pa namin siya ng mga anak namin. Joanna, maghanap tayo ng mauutangan. Yun o talagang gagawin ko. Nay, pwedeng dito muna kayo? Oo. Sasaglit lang ako sa bahay. Titingnan ko ang kalagayan ng inyong mga apo. Mukhang napagod ka, Joanna. Limuel, pinuntahan ko ang lahat ng mga kaibigan natin. Nagbaka sakali ako na may maitulong sila. Kaso, wala rin silang pera. Pagkain lang ng mga anak natin ang kanilang naibigay. Kawawa ka naman. Naghihirap ka dahil sa akin. Hindi mo namang kasalanan yun. Nagkasakit ka. Kung pabayaan mo na lang kaya ako. Ano ba yung sinasabi mo? Kailangan kita. May pag-asa pa naman para makaligtas ka. Basta maoperahan ka lang. Pero wala tayong pera eh. Basta, maoperahan ka rin. Hindi ako titigil sa paghahanap ng paraan para mangyari yun. Hindi ako makapaniwalang ikaw yan. Grabe ha. Ang laki
laki ng inasenso mo. Mahusay kasi akong dumiskarte. Wendy, kaya umunlad ang buhay ko. Ang ganda ng kotse mo. Isa lang yan sa 3 kotse ko. Wow! Ang yaman mo na nga. At may malaking bahay na rin ako. At syempre, maganda negosyo. Congratulations sa success mo. Kumusta na nga pala si Joanna, Wendy? Uy, sabi ko na nga ba't itatanong mo siya eh. Ano ba, binata ka pa ba? Mahal mo pa ba ang kaibigan ko? Isa lang ang sagot sa mga tanong mo. Oo. Uy, ang swerte naman ng kaibigan ko. Kumusta na siya? 8 years na rin kaming hindi nakikita. Huli ko siyang nakita nung ikasal sila ni Limuel. Ayun, 2 na anak nila. Isang 7-year-old, isang 4. Happy naman sila kahit mahirap lang ang buhay. Pero may malaking problema sila ngayon eh. Oh? May mabigat na sakit si Limuel. At kailangan nila ng malaking halaga para maoperahan si Limuel. Salamat sa pagpayag mo magkita tayo dito sa restaurant. Hindi ka pa rin nagbabago, Joanna. Maganda ka pa rin. Salamat. Wala namang dahilan para iwasan kita. At saka sabi ni Wendy, handa ka raw natulungan ako sa problema ko. Totoo ba yun, Denver? Oo. Kung papayag ka sa hihingin kong kondisyon. Kondisyong... Hindi pa rin kita nakakalimutan, Joanna. Ikaw ang dahilan. Kaya binata pa rin ako. Oh, 2 na anak ko, Denver. Wala sa akin yun. Joanna, mahal pa rin kita. Nababaliw ka na. Oo, baliw ako. Baliw sa pagmamahal sa'yo. At ang gusto ko, makapiling ka. Kahit man lang isang gabi. Ano? Yun ang kondisyon ko, Joanna. Kapalit ng malaking halagang kailangan mo. Ano ika mo, Joanna? May pera ka na magagamit sa pagpapagamot sa aking anak? Opo, Nanay Lydia. Oh, salamat naman. Saan ka nakahiram ng malaking halaga? Nanay, mahal na mahal ko ang anak niyo. Kaya lahat, handa kong gawin. Patuloy lang siyang mabuhay. Kaya naman nagpapasalamat ako sa iyo bakit ka umiiyak? Ano bang ginawa mo? Binenta ko ang sarili ko sa isang dating maliligaw. Kapalit ng malaking halaga. Oh, Diyos ko. Alam kong marami na ako, Nay. Pero sana huwag kayong masuklam sa akin. Hindi ko hangad na pagtaksilan si Limuel. Ang gusto ko lang, mailigtas siya sa tiyak na kamatayan. Kaya ako yun ginawa. Hinahangaan ko ang pag-ibig mo sa aking anak, Joanna. Nanay Lydia. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako nasusuklam sa iyo. Ligtas na pala si Limuel sa tiyak na panganib. Oo, Wendy. Payapang naisagawa ang operasyon. At nagpapagaling na lang siya ngayon. Mabuti naman. Nagbunga ng maganda ang ginawa mo. Kaso ang inaalala ko lang, baka di ako mapatawad ng asawa ko kapag nalaman niya yung... Hindi naman siguro, no? Siya naman ang dahilan kaya mo nagawa yun. Pero, kung hindi ka niya mapatawad, ay di kay Denver ka na lang. Wendy! Ay maging practical na tayo, Joanna. Kay Denver, giginhawa ng buhay mo, pati ng mga anak mo. Si Limuel ang mahal ko. Hindi si Denver. Paano kung ayawan ka na niya? Matapos ang nangyari sa inyo ni Denver.
Di, kalimutan mo na rin siya. Yun pala ang dahilan. Kaya mo kong niyaya mag-iinuman tayo rito sa inyo, ha, Denver? Nasasaktan ako, Bernie. Ikaw mismo nagsabi, pre. Isang gabi lang ang hiningi mong pagsasamahan niyo. Oo. Oo. Sinabi mo. Pero umasa ako Oo. na sa pamamagitan nun, makukuha ko siya sa asawa niya. Na sa pagkakataong ito, ako nang pipiliin ni Joanna, pare. Kaso nga hindi nangyari, pare. Dahil mula nang maibigay mo yung pera sa kanya, ha? Hindi ka na niya tinawagan. Oh. At hindi mo na rin siya makontak sa number niya. Oh. Kutob ko nga, nagbago siya ng cellphone number para hindi ko na matawagan. Bernie, nagagalit talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong tuluyang mapasa akin si Joanna. Teka, pre. May naisip ako eh. Para mangyaring gusto mo, parang Denver. Ano yun? Sabihin mo, para magawa ko na. Miss na miss ko na si Joanna. Ang dami niyang pastries na dala mo, Joanna. Ay, mga order ito ng mga kaibigan ko. Ito yung pinagpuyatan ko kagabi. Bakit hindi ka magbenta rin yan sa online? Oo, magandang suggestion yan. Tiyak na madarang di ka nakikitain mo. Habang hindi pa ako maaaring magbiyahe. Packaging na lang munang itutulong sa'yo. Pero kapag malakas-lakas na ako, ako na magdi-deliver ng mga order sa'yo. Oh, sige ba? Limuel, maraming salamat sa pangunawa. Joanna, mahal kita. Tulad ng pagmamahal mo sa akin. Kaya maasahan mo ang pangunawa ko. Magandang araw. Nariyan ba si Joanna? Sino ka? Ikaw siguro si Lemuel? Ako nga. Ako si Denver, ang nagbigay kay Joanna ng malaking halaga para maoperahan ka. Ikaw pala. Alam mo ang tungkol doon? Nagmamahalan kami ni Joanna at kahit kailan, hindi namin naging ugwaling maglihim sa isa't isa. At hindi ka nagagalit sa ginawa niya? Nasaktan ako, oo. Nasaktan ako nung una pero nawala rin yun. Dahil alam kong ginawa niya yun para mailigtas ako. Dahil mahal na mahal niya ako. Lemuel, hiwalayan mo na siya. Marumi na siya. Nakasama ko na ng isang gabi. Katawan lang ng asawa kong naangkin mo ng isang gabi. Pero ang puso niya, nananatiling sa akin. Lemuel. Umalis ka na, Denver. Hindi mo masisirang pagmamahala namin ni Joanna. Ano ba? Ang higpit naman ang yakap mo sa akin, Joanna. At umiiyak ka pa. Bakit ba? Narinig ko yung pag-uusap niyo ni Denver. Ah? Salamat sa iyo, mahal ko. Ngayon ko napatunayan, talagang nauunawaan mo ko. Akong dapat magpasalamat sa iyo. Dahil nagsakripisyo ka. Mabuhay lamang ako. Well, Asahan mo, Joanna. Pakamamahalin at paglilingkuran kita habang buhay. totoong mabigat ang mga pagsubok na aking naranasan. Ngunit masasabi kong lalo naman akong pinatatag ng mga yon. Higit sa lahat, mas naging matibay ang pagsasama namin ni Limuel. Ako po si Joanna at ito ang
ang aking buhay. Mapalad ang nakasusumpong ng tunay na pag-ibig, kaya dapat lang na ito ay ingatan. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak sa pagkakamali. Ngunit walang ninais kundi ang mapabuti ang sariling landas. Siya ay si Joanna. Cappuccino, please. Short lang. Salamat. Oh, ikaw matras. Pumila na tayo para maka-order na tayo ng caramel macchiato hanggat isa pa lang nakapila sa cash register. Oh. Pumila ka mag-isa mo. Hindi mo ba nakikita kung sino yung nag-iisang nakapilang sinasabi mo? Eh, sino ba yun? Eh, di yung anak ng tatay ko sa labas. Yung Joanna? Oh! Yung sinasabi nilang kamukha mo raw at magkaedad kayo. Dahil pareho kayo ng taong na ipinanganak. Oo, siya nga. Galing ng tatay ko, di ba? Sabay na binuntis ang nanay ko at ang nanay ng bastardong yan. Eh, mukha naman siyang mabait ah. Ah! Mabait pala ha? Tingnan lang natin kung hindi lalabas ang sungay niya sa gagawin ko. Uy, Debra! Sandali lang, anong gagawin mo? Kung mag-iiskandalo ka, aba, sama ko! Oh, 200 piso yan. Naka-extra akong magkarga ng mga gulay sa palengke kaya kumita ako kahit paano. Naku, maraming salamat at sa inyo, ha? Makabibili na rin ako ng 1 kilong bigas at isdang sasabawan sa palengke. Pang maghapong pagkain na rin namin to ni Joanna. Eh, sige. Habang nasa palengke ka, iidlip muna ako rito sa bangkong kahoy. Madaling araw pa lang, nasa palengke na ako kanina. Oh, pero kung mahihintay mo ko, dito ka na rin kumain para makahigop ka rin na mainit na sabaw. Bahala na. Basta pag dumating kang wala na ako rito, nakauwi na ako sa bahay. Oy, Joanna, gabi na. Bakit nagmumukmuk ka pa rin sa harap ng bahay niyo? Saka umiiyak ka ba? Nainis kasi ako kay Inay. Ha? Naabutan lang ng barya ni Itay. Akala mo nakatuntong na sa ulap. Ang papaw ng kaligayahan. Sabado nga pala ngayon. Kaya sumilip dito ang tatay mo. Gusto ko naman pagsabihan huwag nang pumunta dito kahit kailan eh. Nagdadala lang siya ng gulo kapag nagpupunta dito. Kapag nabalitaan pa ng pamilya niya yan, parang mga ewan na nagsisipagwala. Ang mahirap kasi sa kalagayan niyo. Nandito lang kayo lahat sa lugar na ito eh. Kaya tiyak na makakasalubong at makakasalubong yung pamilya ng tatay mo. Pagod na ako sa ganitong buhay, Renzo. Joanna. Hindi ko na kayang unawain yung mga katwiran ni Inay. Baka nga isang araw, hindi ko na sila maigalang ni Itay. Ha? Pareho ko na rin silang kalimutan. May ilang mga magulang ko. Joanna, sadali nga. Debra? Alam mo kung ano nasa papel na to na hawak ko? Ha? Kung ano man yung argumentong dala mo dahil dyan sa papel na yan, di kita papatulan. Eh, palagay. Bakit nag-apply ka rin sa fast food restaurant na pinag-a-applyan ko? At dahil parehong apelyido natin, di
pinagtatanggol mo? Ako na itsopera at ikaw ang napaboran. Wala akong kinalaman sa resultang pinaskil ng fast food restaurant doon sa kanilang branch. Kaya, huwag mo ko pagbuntunan ng galit mo. Eh kung bakit kasi ginagamit mo rin ang apelyido ng tatay ko? Dahil kinilala niya ako bilang anak. Oh, gusto mo pa ba ng mga dokumentong pagpapatunay? Ikaw kasi hindi ka marunong lumugar sa dapat mong kinalalagyan. Hoy, alam ko kung saan ako nakalugar, ha? Ikaw ang hindi marunong tumanggap sa mga bagay na nangyayari. Kung kaya nawawalan ka na ng respeto sa kapwa mo, pati sa sarili mo. Huwag mo ako binabaliktad, ha? Baguhin mo yung paraan mo ng pag-iisip. Dapat mo ring tanggapin yung iba pang taong nabubuhay sa mundong ito. Higit sa lahat, tanggapin mo sarili mo. Evan, bakit? Anong kailangan mo sa akin? Binilin ka kasi sa akin ni Debra. Ang sabi niya, ikaw raw yung sulsol kay Joanna. Kung bakit ayaw nilang umalis sa lugar na to ng nanay niya. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Wala pala, ha? Arin ko! Ano ba? Tignan ko lang kung magmatigas pa yung kaibigan mong bastardo na hindi umalis dito kapag nakita niyang wasak-wasak na ang pagbumukha mo. Arin ko! Tama na! Ano? Ngayon alam mo na masasama ka sa kamalasan ng Joanna na yun hanggat hindi sila umaalis sa lugar na to. Hindi ba kayo nakukonsensya? Pati ibang tao, nadadamay dahil ayaw niyong umalis sa lugar na ito. Hindi mo ko naunawaan, Joanna. Maraming beses ko na kayong inuunawa. Ano bang hindi niyo matalikuran sa pakikipagrelasyon kay Itay? Yung 200 piso na binibigay niyang pangkain natin araw-araw. Nay, higit pa dun yung kaya kong ibigay. Lalo na ngayon, meron na akong trabaho. Joanna, mahal ko ang tatay mo. Ano kasi pagmamahal? Pagmamahal na puro gulo ang dala sa buhay natin. Ha? Pagmamahal na nakakapagpababa ng pagkatao. Alam mo ba ang isa pang dahilan? Ayoko mawalan ka ng kinikilalang ama. Ayoko manatili sa iyong impresyon ng mga tao na putok ka sa buho. Pero yun na po ang maliwanag na katotohanan sa pagkatao ko. At hanggat ayaw niyong isuko yung ipinakikipaglaban ko na maling damdamin, hindi rin tayo magkakaroon ng kapayapaan sa mga kalooban natin. Hindi lahat ng panahon ng takot at hindi pagpapasya. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka, Rita. Matagal na rin tayo namumuhay sa pagkakasalar sa inyo. Ikaw ang sandalang ko sa mga sandaling hindi kami nagkakaunawa ng pamilya ko. Panahon na rin para kilalanin mo taripin ang mga kahinaan mo. Gawin mong lakas sa mga yon para sa iyong katatagan. Gusto ko sanang makausap si Joanna kahit na sandali. Sa palagay niyo ba, hindi rin magiging masakit sa akin ang paglalayo gagawin namin ni Inay? Itay? Pero dapat nating tanggapin, ito ang makabubuti para sa ating lahat. Para wag nang lumalim pa yung mga sakit na dulot sa atin ng sitwasyon. Huwag kayong mag-alala. Kayo pa rin ang ama ko. Walang mababago dun. Maraming salamat, anak. Sapat na yung huling narinig ko para gumaan ang loob ko sa paghiwalay natin ito. Ang hiling ko lang, sana mapatawad mo ako sa aking mga pagkukulan. Joanna, talagang tuloy-tuloy na ang paglilipat niyo ni Aling Rita? Oo, Renzo.
Sa Makati branch kasi ko ini-assign ng fast food restaurant na papasukan ko bilang service crew. Ganon? Oo. Kaya doon na rin ako kumuha ng uupahan namin ni Inay. Aba, nasa isang lugar lang palang pagtatrabahuan natin eh. Oh? Sa Magallanes naman kasi lumipat yung media network na pinapasukan ko bilang web designer. Ay, ibig sabihin, palagi pa rin pala tayong magkikita. Totoo, free board and lodging ang offer sa akin ng company. Kaya sa building na kinaroroonan ng media network na ako mag-i-stay. Aba, o di madadalaw mo na kami ni Inay doon sa inuupahan namin. Oo naman, baka nga araw-araw sa inyo na rin ako makikain. Sige, pero dapat may kasunduan ding magdadala ka pa rin paminsan-minsan ng pagkain para pagsaluhan natin ni na Inay, ha? Alam mo na, dating gawi, yung mga paborito naming pagkain ni Inay. Sus, yun lang? Oo. Oo naman. Ay, Joanna. Ha? Tingnan mo, si Debra, oh. Mukhang dito papunta, oh. Ay, Joanna, Sige, dito muna ako. ikaw pala, Debra. nabanggit kasi sa akin ni Itay na papaalis daw kayo. Oo. Kasi masikip na ang lugar na ito para sa amin ni Inay. Di ba? Pasensya ka na sa mga salitang masasakit na bigla na lang lumabas sa bibig ko. Nasabi mo ng lahat yun. Mababawi mo pa ba? Sorry. Mabuti na rin yung lumayo na kami ni Inay. Gusto rin namin kasi magkaroon ng bagong buhay. Siguro, ito na yung tamang pagkakataon. Joanna, sana sa pag-alis ninyo, napatawad mo na ako. Bakit naman hindi? Kahit na pagbali-baligtarin pa rin natin ang mundo, magkadugo pa rin tayo. Tatay ko rin yung tatay mo. Salamat. Tama nga ang sinabi ni Itay. Mabait ka. Mapagpatawad. Ngayon napatunayan ko. Napakapalad ko na mayroon ako isang kapatid na katulad mo. Pinahanga mo ko, Joanna. Mahalaga ang pagpapakumbaba sa lahat ng mga ginagawa natin, Debra. Mas napapagaan nun ang ating mga pagkakamali. Siguro, gawin mo na lang positibong karanasan ng mga yun at ituwid. Alam kong sa simula, mahihirapan si Inay iwan ang yugto ng pagmamahalan nila ni Itay sa nakaraan. Pero yun ang nararapat. Samantala, ang pagkakaroon namin ng distansya ni Debra ang unti-unting nag-ugnay sa amin bilang magkapatid. Sa ngayon, isa na akong dessert finisher sa pinapasukan kong fast food restaurant. Kasabay kasi ng paglilingkod ko doon, ang pagtatapos ko sa isang online class na modern pastry and plated dessert techniques. Ako si Joanna. Ito ang aking buhay. Hindi pagbitaw sa mga emosyonal na hadlang ay lalo lamang nagpapahirap sa mga bagay-bagay. Napakahalagang talikuran natin ang takot sa ating mga pangako sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating mga sariling kakayahan tungo sa pinakatamang desisyon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, Angelo Alcantara at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.